Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Hahaha, sa iyong pagpaypresente na ikaw na ang kukwa sa halaman na iyon Brother Zubaji. Akala ko alam na alam mo na ang itsura ng halaman na ferns. Ngunit, hindi mo naman pala alam anong itsura ng halaman na ferns. Sabi ni Daryl sa tumatawa na tono. Hahaha, nang marinig ito ni Zubaji, siya ay napatawa din at sinabi. Hahaha, paumanhin Brother Daryl, hindi ko talaga alam ang halaman na iyon. Tulad ng sinabi ko kanina, ngayon ko palang narinig ang ganong klaseng halaman. Sabi ni Zubaji, at maya-maya, ang matandang alkemisa nagngangalang Jomar ay nagsalita at sinabi. Mahal na Emperor Zubaji, ang halamang ferns, ito ay isang halaman na maliit lamang at ang kulay nito ay kulay berde. At ang amoy nito ay nagtataglay ng masamang amoy. Na tila nabubulok na laman ng hayop o tao. Ang amoy nito ay hindi mo basta-basta maaamoy. Kung hindi mo ito ilalabas ang katas nito sa kanyang dahon. Kaya Emperor Zubaji, kailangan mong punatin ang dahon ng ferns at amuyin upang malaman mo na ang halaman na iyong nakita ay isang ang ferns. Sabi ni matandang Jomar, nang marinig ito ni Zubaji. Siya ay nagulat sa sinabi ni matandang Jomar at ito ay nagsalita at sinabi. Ano? Ang ganon klaseng halaman ay nagtataglay ng sobrang mabahong amoy. At kailangan ko talaga gawin na punitin ang dahon nito at aking amuyin upang malaman ko at makasigurado ako na halaman ferns nga ang aking kukunin sa bundok na iyon. Sabi ni Zubaji sa malakas na tono. Nang marinig ito ni matandang Jomar, siya ay nagsalita at sinabi. Oo tama ka Emperor Zubaji. Sabi ni matandang Jomar. At si Daryl ay nagsalita din at sinabi. Ngayon alam mo na Brother Zubaji. Maaari ka nang tumungo sa bundok na tinutukoy ni matandang Jomar. Para kunin ang halamang ferns. Sabi ni Daryl sa pabirong tono. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay napakamot ng ulo. At wala na siyang nagawa para tumanggi at umurong sa kanyang naging desisyon na. Siya na ang kukwa sa halaman na iyon. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi. Oo na Brother Daryl, mag-antay lang kayo saglit. Ako ay babalik agad na dala-dala ang halamang ferns na iyon. Sabi ni Zubaji. At si Zubaji ay tumingin kila Lexer, Liam, Sean at Troy at sinabi. Kayong apat, maiwan kayo dito at gawin nyo lahat ng magiging utos sa inyo ni Brother Daryl. Baka kailangan niya ang inyong tulong apat. Sabi ni Zubaji. Nang marinig ito nila Lexer, Troy, Sean at Liam. Sila ay agad-agad na tumugon at sinabi. Masusunod Emperor Zubaji, kinagagalak namin mapaglingkuran si Emperor Daryl ng Westrington. Sabi ng apat na kasundaluhan ni Zubaji na sila Lexer, Troy, Liam, at Sean. Oo si Daryl ay hindi nila nakilala kanina. Ngunit alam nila si Daryl na ang bagong Emperor ng Westrington dahil ito ay kumalat na sa buong mundo ng mga tao. Nung araw pa lang na si Daryl ay nagdaos ng seremonya sa imperyo ng Westrington. Maya-maya. Nang marinig ito ni Zubaji siya ay nagsalita at sinabi. Mabuti kung ganon. At si Zubaji ay tumingin kila Daryl at sa matandang alkemi na nagngangalang Jomar. At si Zubaji ay nagsalita at sinabi. Brother Daryl at matandang Jomar. Maiwan ko na muna kayo. Sabi ni Zubaji. At agad-agad itong lumabas ng silid pagamotan at lumipad patungo sa nag-iisang nakahiwalay na bundok.
na nasa direksyon kaliwang bahagi ng imperyo ng North Mona. Ito ay hindi na nasasakupan ng North Mona. Medyo malayo-layo ito, ngunit ito ay natatanaw dahil ang bundok na ito ay napakataas. At sa pag-alis ni Zubaji, si matandang Jomar ay nagsalita at sinabi, Sect Master Daryl, kayo din pala ang tinutukoy ng lahat na bagong Emperor ng Westrington. Binabati ko kayo mahal na Emperor Daryl. Nagpapasalamat ako na nakabalik ka ng ligtas sa mundo ng mga tao. Nung araw na nawala ka sa mundo ng mga tao dahil sa kagagawan ng lahi ng mga demonyo. Ito ay kumalat sa buong mundo. Kaya nalaman ko din ito. Patawad kung hindi agad kita nakilala mahal na Emperor Daryl. Sabi ng matandang alchemy na nagngangalang Jomar. Nang marinig ito ni Daryl siya ay ngumiti at sinabi. Hindi mo na kailangan humingi ng paumanhin matandang Jomar. Nauunawaan ko naman kung bakit hindi mo ako nakilala agad. Dahil matagal din akong nawala sa mundo ng mga tao. At madami din nagbago sa akin itsura. Sabi ni Daryl nang nakangiti kay matandang Jomar. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ng matandang alchemy na nagngangalang Jomar. Ito ay nagsalita, Emperor Daryl ng Westrington. Sasamantalihin ko na ang pagkakataon na ito. Nais ko sana matuto ng ilan pang mga kasanayan sa paggagamot. Kung maaari lang Emperor Daryl ay maging master kita. Sa tagal ng panahon, hinanggad ko na maging kasing husay mo sa paggagamot. At ito ay aking pinag-aralan ng matagal ng panahon. Ngunit hindi ko matumbasan ang pagiging isang napakahusay na tulad mo. Emperor Daryl, ako ay nagmamakaawa na sa iyo. At si matandang Jomar ay biglang lumuhad sa harapan ni Daryl. At ang matandang alchemy na nagngangalang Jomar ay muling nagsalita at sinabi, turuan mo ako at mapalawak ko pa ang aking kasanayan sa paggagamot. Sabi ng matandang alchemy na nagngangalang Jomar. Nang marinig ito ng apat na kasundaluhan ni Zubaji na sila Troy, Sean, Liam, at Lexer. Sila ay labis na nagulat at hindi makapaniwala na ang ginagalang na manggagamot sa kanilang imperyo ay nakikita nila ngayon na nakaluhod sa harapan ni Daryl at labis na nagmamakaawa sa mga oras na ito. At kahit si Daryl ay nagulat din sa ginawa ng matandang alchemy na nagngangalang Jomar. Dahil sa kagustuhan niyang maturuan siya ni Daryl ng ilan pang mga kasanayan sa paggagamot, ay hindi na naisip ni matandang Jomar ang kanyang katayuan sa imperyo ng North Mona. At si Daryl ay agad-agad na nagsalita at sinabi, matandang Jomar, tumayo ka dyan, hindi mo na kailangan pang lumuhad. Kung narinig mo ako kanina, ang mga katulad mo na matandang alchemy ang tinuturing kong mga master. Kaya hindi mo na kailangan pa maging master ako. Ngunit matuturo ko naman sa iyo ang ilang mga kasanayan ko sa paggagamot kahit hindi mo na ako maging master. Kaya tumayo ka na sa pagkakaluhod mo matandang Jomar. Ngunit sa ngayon ay hindi ko pa ito magagawa sa iyo na ituro ang ilang mga kasanayan na aking nalalaman sa paggagamot. Dahil sa ngayon ay madami pa akong kailangan tapusin na gawain. Sa ating mundo ng mga tao, madami pa akong kailangan gawin para sa ikakabuti ng lahat. Sabi ni Daryl at siya ay tumingin sa nakahiga na figure na walang malay na si Pinunong General Recto. At si Daryl ay muling nagsalita at sinabi, at sa mga oras na ito, kailangan ko pa magamot si Pinunong General Recto, at mabalik ang kanyang dalawang daliri, upang mapagsilbihan niya ng ayos ang imperyo ng North Mona, at mapamunuan ng mahusay ang lahat ng mga kasundaluhan na mayroon ang imperyo ng North Mona. Kaya sana ay maunawaan mo ito matandang Jomar. Kaya tumayo ka na sa iyong pagkakaluhod. Sabi ni Daryl sa naiilang na tono. Nang marinig ito ni matandang Jomar, labis ang saya niya at hindi makapaniwala na nagmula sa mga salita ni Daryl na siya ay kanyang tuturuan nito. Ang luha ni matandang Jomar ay dahan-dahan tumulo sa kanyang mga mata. Napaluha si matandang Jomar dahil sa labis na saya. At sa mga oras na ito, nakikita ito ng apat na kasundaluhan ni Zubaji na sila Lexer, Sean, Liam, at Troy. Halos makaramdam din sila ng pagkaluha nang makita nila na lumuluha ang matandang manggagamot na lubos na ginagalang sa kanilang imperyo. Na kahit na si Ganggang at Zubaji labis na ginagalang nila si matandang Jomar. At si Daryl ay nagsalita muli at sinabi, matandang Jomar, tumayo ka na at punasan mo na ang iyong mga luha. Hindi ako sanay na makakita ako na umiiyak sa aking harapan. Lalo na ang mga tulad mo na tinuturing ko ng senior ko sa paggagamot. Kaya tumayo na kayo dyan. Sabi ni Daryl.
Nang marinig ito ni matandang Jomar, ito ay dahan-dahan tumayo mula sa pagkakaluhod at sa kanyang pagtayo. Dahan-dahan niya din pinupunasan ang kanyang mga luha sa dalawang mata niya. At, si matandang Jomar ay nagsalita at sinabi, "Kinagagalak ko na matuto sa iyo Emperor Daryl. Lubos akong nagpapasalamat na ako ay iyong matuturuan. Salamat talaga Emperor Daryl." At agad niyang hinawakan ang kamay ni Daryl at ito ay kanyang hinalikan. Ang ginawang paghalik ni matandang Jomar sa kamay ni Daryl ay pagbibigay paggalang. At si Daryl ay hindi na nakaimik. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!